Ang pait yan. Ano nga yan? Hazelnut. Mocha macchiato. Padagdagan mo ng ano, something. Pero yung destiny from more than 100 pesos compound. That is the process of solving value of the That is the possible title of the message. How to know your money's worth. The next day. Hello mga kulit! Welcome back sa aking channel! Yan. So, nagustuhan nyo ba yung ating pa-video doon sa ating halo-halo na merong creamy milky mixture? So, kung nagustuhan nyo, na-try nyo na bang ibenta? So, gagawa tayo ulit ngayon. Same creamy milk mixture, pero iba naman yung sahog. So, gagawa tayo ng mais con yelo. Yan. Kasi mainit na ngayon. Dito sa amin, sabi ni ate sa Cavite, medyo malamig-lamig pa. Pero ngayon, meron nang nag-i-start magbenta ng halo-halo, mga mais con yelo, mga saba con yelo, na kung ano-ano mang palamig kasi nga mainit na ang panahon at malapit nang magmahal na araw. Pag malapit na mahal na araw, for sure yan, mainit na yan. So, dapat sinisimulan nyo na yung inyong palamig business para kayo ang nauuna at lahat ng tao ay sa inyo o-order, di ba? So, gagawin ulit natin same ingredients para doon sa ating creamy milk mixture. Kasi yung mixture na yun, pwede mong gamitin kahit sa saba con yelo, mais con yelo, sa halo-halo, yan. Kasi talaga namang masarap at malasa at walang katulad na creamy milk mixture ang ating ginagawa. 'Di ba? So, tawag dito, hindi siya katulad nung traditional na gatas at asukal tapos condensed milk lang. So, talaga minsan kailangan yung sarapan para maging mabenta, 'di ba? At kayo'y babalik-balikan. So, ano nga ba yung ingredients natin ulit? So, ano lang naman, same din. Kailangan natin ng egg yolk, yung dilaw lang. Tapos, kailangan natin ng cream of corn at whole kernel corn, vanilla essence, condensed milk, at evaporated milk. Yung gagawin ko guys, yung para sa amin lang, yung konti, kasi hindi ko naman siya muna ibebenta. Pero kung ibebenta nyo siya, gamitin nyo yung buong isang lata ng condensed milk na 380 grams. Tapos, 2 lata ng evaporated milk na 360 or 370 ml. Tapos, 1 lata ng whole kernel at 1 lata ng cream of corn. Tapos, 6 na egg yolk. So, ngayon, ginamit ko muna ay 3 egg yolk lang kasi konti lang naman yung mixture na gagawin ko kasi sayang din pag marami, hindi ko pa naman siya ibebenta, diba? So, mag-start na tayo. So, ang gagawin ko muna itong 3 egg yolk, tapos itong condensed milk, kalahati lang yung gagamitin ko. Pero pag 6 na egg yolk ang ginamit nyo, 1 buong lata ng condensed milk ang kailangan yung gamitin. So, ako kalahati lang kasi konti lang yung gagawin kong milk mixture. Yan. Pwede na yan. Para hindi, kasi pag inubos ko yung 1 lata dito, magiging sobrang tamis niya. Hindi na siya magiging masarap. Kasi may ibang customer ayaw din ng masyadong matamis. So, depende sa panlasa yun. So, sa ganitong klaseng creamy milk mixture, hindi nyo na kailangan ng asukal. So, yan. Haluin nyo lang. I-mekos-mekos lang. Tapos, ilalagay natin siya dun sa kalan na naka-low heat or low flame. Yan. So, same procedure tayo. Nakasindi na yung apoy nito. Mahina lang. Kailangan yung isala para pag may mga, alam nyo na,
Minsan hindi maiwasan may balat-balat ng itlog. Tsaka minsan may buo-buo pa to. Kailangan natin, kumbaga sa baking, i-sift. Yan, para maging smooth. Promise, pag binenta nyo to, masarap talaga. Kasi, lalo na pag dinamihan nyo yung sahog, ay, sahog overload plus creamy milky mixture, ay wala lang kung hindi pa maging mabenta yung negosyo yung palamig na halo-halo at ano. Halo-haloin nyo lang, tapos dahan-dahan nyo ilagay yung evaporated milk na isang lata. O, take note ulit, isang lata lang ginamit ko kasi konting mixture lang yung gagawin ko. So, kapag ka 6 ang itlog nyo, 6 ang egg yolk, isang lata ng condensed milk, 2 lata ng evaporated milk. Okay? Ngayon, kung para sa inyo, medyo kumbaga kulang pa sa tamis, dagdagan nyo ng condensed milk. Huwag nyo lagyan ng asukal. Kasi kailangan creamy yung inyong milk mixture. Yan, haluin nyo lang hanggang sa maging medyo malapot. Huwag naman yung sobrang lapot. Tapos lalagyan nyo ng vanilla essence para hindi siya maging malansa. Okay na yung ating mixture. Yan. Palamigin nyo muna para hindi naman malusaw agad yung ating yan. Tapos, paghahaluin na natin yung whole kernel at saka cream of corn. So, ihalo na natin yung cream of corn dito. Kasi nakakadagdag lasa to sa sweet corn, di ba? Hindi pwedeng whole kernel corn lang para maging malasa siya. Yan. Tapos, halu-haluin nyo lang para mag-combine sila ng husto. Yan, o. Diba? Masarap din to sa soup, eh. Si Ate Lina, ito lang gusto. Ayaw niya na may gatas. So, i-separate natin yung kanya. Wait lang. Ngayon, kailangan natin ng 16 ounce na plastic cup. Or gusto nyo 18 ounce, 20 ounce, 22 ounce. Kayo bahala. Depende sa presyo kung magkano nyo gusto ibenta per plastic cup. So, kung taka lang gagawin nyo, kung meron kayong measuring cup, pwede. Kung 1 cup para sa inyo or 1.5 or 2 cups, ako gagawin ko 2 sandok. Yan. So, ganyan. Mais con yelo. Yan. Tapos, lalagyan natin ng ating creamy milky mixture. Whoop. Yan. 2 sandok. Tapos, ikaugasan ko muna. Kasi isa lang yung sandok ko. Hindi ko nakuha yung isa. Tapos, pwede nating lagyan pa ng ulit konti dito sa ibabaw. Yan. Tapos nyan, lalagyan nyo na ng yelo, tsaka nyo lagyan ulit ng isa pang sandok ng mixture. Para malasa yung inyong mais con yelo or halo-halo. Teka, kunin ko muna yung crushed ice ko. Ito na yung ating crushed ice na hindi masyadong crushed kasi nga dito lang siya sa ating food processor. Pero actually, kaya niya. Kaya lang minsan nag-overheat ito kapag masyadong matigas yung yelo. Kaya dapat talaga yung ice crusher mismo or yung manual yung pang ice crusher. Kaya lang, bloke dapat ng yelo gamit nito. So, lagyan na natin to. Ayan na, ice. Okay. Ice. Siyempre, mas masarap yan pag pina yung ice. Ayan yung pag
nakaano tayo ng ice crusher or nakabili tayo ng crushed ice, meron na, may nagbebenta nun. Yan. Tapos, syempre, tulad ng sinabi ko sa inyo, lagyan nyo ng isa pang scoop ng yun. O, tapos, takpan nyo na. Diba? Ito na yung ating creamy and milky mais con yelo. Yan. So, ito na yung ating creamy and milky mais con yelo. Yan. Teka lang. Masyadong maliwanag. Yan. O, diba? Kakaiba ang ating mixture. So, kung gagawa kayo ng ganitong mixture, pwede nyo na yan gawin. So, in 3 ways. Halo-halo, mais con yelo, at saba con yelo. Para isahan na lang yung timpla nyo. Total, pwede naman yan sa lahat. At panigurado, magiging mabenta kahit paano yan. So, kung gusto nyo gawing special, lagyan nyo ng ice cream or lagyan nyo ng leche flan or ube, kung ano man ang gusto nyo dyan. Yan. So, atin ang tikman. Oh, wow. Siyempre, the best pa rin kapag talagang smooth yung crush ice nyo. Kasi magiging para siyang shake. O, diba? Naks, mais con yelo shake. Pwede din. Why not? Sorry. Alam nyo guys, kung bakit yung iba nagiging color orange or medyo dark yellow yung kanilang milk mixture kasi nilalagyan nila yan ng food coloring. So, kung gusto nyo ma-attract yung mga customer nyo dahil sa kulay, lagyan nyo ng konting orange na color yan or yung yellow para hindi siya masyadong parang ganito. Ito, normal na kulay to. Kung ayaw nyo mag-food coloring, mag-add ng food coloring, okay lang yan. Pero kung talagang ipangbebenta nyo ng malupitan, yan. Lagyan nyo ng food coloring, konti lang. Yellow or yung orange, pwede na yan. Haluin nyo para maging matingkad yung kulay ng inyong milk mixture. So, yan. Tikman na natin. Sa bahay to, okay lang to, no? Naku, lalo na sa mahal na araw. Sarap. Sarap no, mais. Lasang-lasa mo yung sweet corn. Sarap. Lamig. Bilis matunaw ng yelo eh. Mainit kasi dito sa amin. Ay, mic ko naka-on pa ba? So, depende pa rin sa inyo dyan, guys. Kung gusto nyo ng mas maging matamis, dagdagan nyo ng condensed milk. Huwag nyo lagyan ng sugar. Kung iniisip nyo naman, magiging mahal yung benta nyo ng halo-halo or mais con yelo dahil nilagyan natin ng egg. Siyempre, alam natin, mahal ang presyo ng itlog ngayon. Kahit yung maliit na egg lang, yung small, pwede na yun. Kuha kayo ng isang tray or bultuhan kung talagang malupitan yung tinda nyo ng halo-halo mais con yelo or saba con yelo. Tapos, sa isang mixture naman, marami kayong magagawa. So, sa costing, malalaman nyo yan. Tsaka kung magkano ang kita nyo at tsaka yung puhunan. At tandaan, yung lasa pa rin ang importante, yung quality. Kahit pamahal yan, basta masarap, dadayuhin at bibilin niya ng customer. For sure yan. Yung sa restaurant nga eh. Kahit yung sa aman, pulo na mahal na halo-halo, hindi naman ganito yung mixture, pero binibili nila kahit 750 yon. O, diba? Lalo na pag hindi nyo naman tinipid ng milk mixture nyo at ng sahog. Patok yan. Yun dyan nga sa Wanas, halo-halo, dyan sa may Binyam. Dinadayo talaga, nagpapaano pa yun, lalamove, nakahiwala yung yelo nila. Naging viral talaga yun, kahit sa YouTube or TikTok. Talagang vinalag yun, dumayo pa sila doon, di ba? Ganun yun. Kasi hindi sila kuripot sa sahog at saka doon sa mixture. Yun.
Yun na mga kulets, ang ating version ng creamy milky mais con yelo. Ngayong tag-araw. Actually, kahit hindi pa summer, tag-araw. Tag-araw palagi sa Pilipinas. So, kung nagustuhan niyo ang aking video for today, please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Don't skip ads na rin mga kulets. Diyan tayo kikita. Thank you sa mga supporters, sa mga nanonood, sa walang sawang panonood, sa mga bagong subscriber, sa mga long-time subscriber ko, sa mga kauna-unang subscriber. Thank you so much. Sana po continue ang inyong pag-support sa amin. Don't skip ads, mga kulit. Si Ate Lina. Bye!